Ang aklat ng propetang si Nahum. Ang maikling aklat na ito ng propeta ay koleksyon ng mga tula na nagbabalita sa pagbagsak ng isa sa malulupit na kalaban ng Israel, ang sinaunang imperyo ng Assyria, at ang pangunahing lungsod nito, ang Ninive. Nakilala ang mga taga-Assyria bilang isa sa mga una at dakilang imperyo sa mundo. Ang pagsakop nila sa Israel ay nagbunga ng malawak na pagkawasak at pagbihag sa mga tribo sa hilagang kaharian. Ang mga sundalo ng Assyria ay talagang mabagsik at walang makakapantay sa bangis nila sa mundo. Kaya inaabangan ng Israel at ng iba pang mga bansa sa paligid nila kung kailan babagsak ang Assyria, at nangyari nga ito noong 612 BC. Naghimagsik ang Babylonia, sinakop ang Ninive at binagsak ang imperyo ng Assyria. Kaya mababasa sa isang detalyadong tula sa Kabanata 2 ang pagbagsak ng Ninive, at sa Kabanata 3 tinalakay naman ang pagbagsak ng buong imperyo. Pero ang librong ito ay hindi lang basta tungkol sa galit na pagbatikos sa mga kaaway ng Israel. Ipapakita sa atin ng panimulang kabanata na marami pa ang dapat malaman tungkol dito. Nagsimula ang libro sa isang tula na nakaayon sa alpabeto pero hindi kompleto. Nilalarawan nito ang matinding pagpapakita ng kadakilaan ng Diyos. Halos katulad ito kung paano nagsimula ang naunang aklat, ang Mikas, at kung paano magtatapos ang kasunod na aklat, ang Habakuk. Makikita dito ang Diyos, ang makapangyarihang lumikha, na parating para hatulan ang mga bansa dahil sa kanilang kasamaan. Nagsimula ang tula sa pagbanggit sa kilalang talata sa Exodo 34 kung saan inilarawan ang Diyos pagkatapos mangyari ang kwento tungkol sa gintong baka. Ang Panginoon ay hindi madaling magalit, dakila siya at makapangyarihan. Hindi siya papayag na hindi maparusahan ang kasamaan. Kaya babalik-balikan ng buong tula ang pagkakaiba sa kapalaran ng mga mapagmataas at mararahas na bansa kumpara sa magiging kinabukasan ng mga nananatiling tapat sa Diyos. Kapag ibinagsak ng Diyos ang lahat ng mayayabang na imperyo, bibigyan niya ng masisilungan ang mga magpapakumbaba sa kanyang harapan. Ngayon, ang talagang nakakamangha dito ay iisipin mo na ang aklat na ito ay tungkol lang sa Assyria. Pero sa orihinal na Hebrew, hindi naman binanggit ni Nahum ang Ninive o Assyria sa Kabanata 1. At kapag inilalarawan niya ang pagbagsak ng masasamang tao, ginagamit niya ang salita ni Isaias tungkol sa pagbagsak ng Babylonia na nangyari pagkalipas pa ng ilang taon sa kasaysayan. At hindi lang yon. Inilarawan din ni Nahum ang pagbagsak ng masasamang tao bilang magandang balita para sa mga nakaligtas sa bayan ng Diyos. Direktang tinutukoy nito ang magandang balita ni Isaias tungkol sa pagbagsak ng Babylonia. Kaya ang lahat ng maliliit na detalyeng ito mula sa Kabanata 1 ay pinagsasama-sama para mabuo ang paunahing punto. Para kay Nahum, ginagamit ang pagbagsak ng Ninive bilang halimbawa. Isang larawan na nagpapakita kung paano kumikilos ang Diyos sa kasaysayan sa bawat panahon. Hindi niya hahayaan na umiral kahit kailan ang mayayabang o mararahas na imperyo sa ating mundo. Kaya talagang magkapareho ang mensahe ni Nahum at mensahe ni Daniel. Kasama ang Assyria sa listahan ng mararahas na imperyo sa kasaysayan, at ang kapalaran ng Ninive ay paalala sa pangako ng Diyos na ibabagsak niya ang mararahas at mayayabang sa lahat ng panahon. Sa ganitong pananaw mula sa pambungad na kabanata, tututukan ulit ng libro ang Assyria. Kaya inilalarawan sa Kabanata 2 ang labanan sa Ninive at ang unti-unting pagbagsak ng lungsod. Una, makikita natin ang mga sundalo ng Babylonia na nakahilera sa unahan. Tapos mababasa natin ang paglusob ng karwahe na pandigma at ang kaguluhan sa mga pader ng lungsod habang sinasalakay ang lungsod. Pagkatapos ay ang pagpatay sa mga taga-Ninive at ang pananakop sa lungsod. Ipinagpatuloy sa Kabanata 3 ang paglalarawan sa pagbagsak ng lungsod at epekto nito sa buong imperyo. Nagsimula si Nahum sa pagbabalita ng kapighatian para sa lungsod na itinayo ng mga hari gamit ang dugo ng mga inosente. Larawan ito ng pang-aabuso sa mismong sistema na nagbigay ng tagumpay sa Assyria. Pero ang kanilang karahasan ang nagsabog ng mga binhi na wawasak sa kanila, kaya babagsak ang Assyria sa Babylonia.
Nagtapos ang libro sa panunuya sa hari ng bumagsak na Assyria. Nagkaroon siya ng sugat na ikamamatay niya at wala ni isa sa mga bansang pinahirapan niya ang lumapit para tulungan siya. Imbis na tumulong, kumanta at nagsaya sila dahil sa kanyang pagkawasak. Ganito nagwakas ang libro. Isa itong malungkot na kwento pero mahalagang maintindihan kung paano sinasagot ni Nahum ang nakakalungkot at walang tigil na karahasan ng tao at pang-aapi sa bawat panahon. Puno ang kasaysayan ng tao ng mga tribo at bansa na itinataas ang kanilang sarili at gumagamit ng karahasan para makuha ang gusto nila. Nagre-resulta ito sa pagpatay sa mga inosente. Ginagamit ng aklat ng Nahum ang Assyria at Babylonia bilang mga halimbawa para sabihin sa atin na sobrang nalulungkot ang Diyos at may pakialam siya sa kamatayan ng mga inosente. Dahil sa kanyang kabutihan at katarungan, kumikilos siya para ibagsak ang mga mapang-aping bansa at ang paghatol ng Diyos sa kasamaan ay magandang balita. Maliban syempre kung ikaw ang Assyria. Ibabalik tayo nito sa konklusyon ng panimulang tula sa Kabanata 1 na nagsasabi sa atin na mabuti ang Panginoon, siya ang kanlungan sa araw ng kaguluhan. Inaalagaan niya ang mga nananalig sa kanya. Kaya ang maliit na aklat ng Nahum ay nananawagan sa bawat mambabasa na magpakumbaba sa harap ng Diyos na makatarungan at magtiwala na sa kanyang tinakdang oras, ibabagsak niya ang mga mapang-api sa bawat panahon at lugar saan man sa mundo. At tungkol dyan ang aklat ng Nahum.